Mas malaki pa rin daw ang tagumpay ng mga pro-RH kaysa sa mga anti-RH kahit idineklarang unconstitutional ang 8 probisyon ng reproductive health law. Sa kabuuan kasi, naayon pa rin sa saligang batas ng RH law ayon kay dating Health Secretary Esperanza Cabral. Pero git naman ni dating Senator Kit Tatad na kontra RH, hindi pinaliwanag ng Korte Suprema kung paano sila humantong sa desisyong not unconstitutional ang naturang batas. Ang mainit na balita hatid ni Oscar Oida. Para kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, isang pro-RH, hindi unconstitutional ang 8 probisyon ng RH law na idineklara ng Supreme Court na hindi naaayon sa saligang batas. Katanggap-tanggap yung mga provisions na ini-strike down ng ating Korte Suprema. Dahil ako, for example, isang healthcare professional, okay na rin sa akin na hindi may parusa ang healthcare professional na ayaw magbigay ng reproductive health services. Naniniwala raw siyang ang mga healthcare professional ay may taglay na obligasyon na ibigay ang pinakamahusay na serbisyo sa publiko. Importante raw na accessible sa mga mahihirap ang contraceptives. Marami sa ating mga kababayang mahihirap nangangailangan nito at nagnanais nito. Marami sa kanila, 2 o 3 lamang ang gusto nilang anak, pero dahil wala silang access sa contraception, ay nagiging 8, nagiging 10 yung kanilang anak. Pero kahit ideklarang unconstitutional ang 8 probisyon ng batas, para kay Cabral, mas malaki pa rin daw ang tagumpay ng mga pro-RH. Tanggap na raw nilang hindi paparusahan ang mga healthcare provider na ayaw magpakalat ng impormasyon tungkol sa RH law. Ang buong batas ay dineclare na constitutional at konti lamang ng mga provision na para sa amin ay hindi ganun ka-importante ang in-strike down. Git naman ni dating Senador Kit Tatad, isang anti-RH, walang sinabi ang Korte Suprema kung paano sila humantong sa desisyong not unconstitutional ang RH law. May pagkakaiba rin daw ang not unconstitutional sa constitutional. Hindi sinabing constitutional but not unconstitutional. Hindi labag. May kaibahan po yan, ano? Okay. Kasi sa ating kasaysayan po, in 41 years, minsan lang po ang husgado nagsalita ng ganyan. Hindi mo pwede sabihin ng kabuuan ng batas ay not unconstitutional. Kailan ba nagkaroon ng karapatan ang pamahalaan na manghimasok sa pagsisiping ng mga mag-asawa? Ayon pa kay Tatad, nakasaad sa saligang batas na ang Estado ang mangangalaga sa buhay ng ina at ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. Kaya tanong niya, Paano naging tama na ang pamahalaan mismo ang magbibigay ng kontraseptibo para maiwasan ang paglilihi ng ina? Oscar Oida, GMA News.